3, 2, 1. Welcome muli sa ating pagtuturo ng mga pagtatahi at dito sa ating Pingscat TV YouTube channel. Nanyayahan ko kayong manood dahil ito'y napaka-importanting mga pagtuturo dahil ito'y binubuo natin ng isang damit o ito'y barong ito. So ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pangalawang part 2 ng ating pagtuturo ay itong barong na to ay atin ang bubuuhin. Ito yung sa left side. So itong ating back panel ay kailangan nakataob. Pagkatapos dahil dalawa yan, dahil meron siyang back yoke, so ating ilaglag yung isa sa ilalim. Tapos ating ipatong itong ating front panel para ating tahiin. Umpisa natin kagad, wala tayong ligoy-ligoy pa. Diretso tayo kagad sa ating mga pagtuturo. Ito na. Lagyan ko siya ng guide, magnet guide para sureball. Sigurado ako sa ating mga allowances. Ayan. Tayo na natin siya, una. Tapos pangalawa, baliktad natin ganyan. Yung sa ilalim, tuputin natin. Ganun. Yan. Para ay pasok natin para matago natin yung tahi. Yan. Ulitin ko ha. Ganyan. Biglag natin yan. Tapos yung ganyan. Hilahin natin. Tapos dito natin siya ilalim kuhain. Yan, ganyan. Yan. Kakain tayo ng mga pulang-pulang. Piling half inch kasi half inch naman ang dito, alawan nito. Depende sa allowance na ginagawa ninyo sa inyong pagtamas. Yun ang ipapakain ninyo dito. Kung nag-aalawa kayo ng 1/4 down, 1/4 ang pakain ninyo. Kung nag-3/8, 3/8 ang pakain ninyo. Eh dahil para basa ito yung 1/2 inch ito, half inch din ang ating pakain. So, hinahin natin ganyan. Maligtad natin, suot natin siya, no? Yan. Nakatago na. Wala na siyang makita ng tahi. Nakahiling niya. Di sa ilalim, nakaganyan siya. Yan, ito na yung resulta ng ating ginagawa. Nakatago ang tahi. So, ganun din dito sa kabila. Ito natin. Kainin natin dito. So ngayon, dahil sa kabila naman ito, igano na naman natin. Yan. Ganyan. Awiin natin. Kuhanin natin dito sa ilalim itong sa ilalim. Kasabay baliktad pa. Gano'n natin. Alawat natin, half inch. Napakain natin, half inch. Baliktarin naman. Ayan. Ayan. Na, forma na. Para walang galawan, stinats natin. Ito, stinats natin yan. Ganun din dito sa kabila. Stinats din natin. Pati dito sa liig, stinas din natin.
ko lang yung medyo sumobra na konti, mga 1/8. So, ganyan, tapos na. Nakabuo na natin. So, atin na siyang baliktarin para atin na siyang buuin. Yan. Yan, o. Sada na tayo dito. Side seam na tayo. Then natin itong ating magnet. Palibasa ito'y 1 inch ang allowance ko. 1 inch ating pahin. May guhit naman, no? Kaya nakalagay guhit. Para, yan, napakain natin kasi ganito kalaki ang allowance na ginawa ko para hindi na mahirapan ang sino mang magtatahi, magagaya. Ito yung mga bagong uso natin ng mga barong. Malapan ang allowance para paglupi natin mamaya sa laylayan, clean finish tayo na magandang pagkalinis. So yan ang ano natin dito. So ang layunin natin na kung bakit 1 inch ang ating binigyan na allowance para mamaya pag maglupi tayo. Yan yung mga uso ngayon na nakita ko sa mga barong. Yung ginaya ko nito, barong inapili ng customer ko sa Shangri-La. Sa Rustan pala. At pina-repair sa akin. So yun ang tinularan ko ngayon na paraan. Ay, mukhang mali. Hindi nagpantay. Tapos tayo, pag nagtastas kayo, hila, tapos hila, kabilaan, hila para lumuwag siya. Pala napantay ko eh. Pantay na. Yan. Hindi ko na pinakita sa inyo ang pag-i-edging dahil napakadali na operation lang yan. Ang pinakatumbok natin dito sa ating pagtuturo ngayon ay itong paglupi, kung paano natin siya lupian na hindi siya lupi diretso na kagaya ng pangkaraniwang ginagawa. Itong sa atin, ganituhin natin, kaya mayroon tayong mga guhit kasi itong susundan natin. Ganito ang ating style, Yan ganyan. Gano natin, i-bias natin sa gano'n, no? Ganyan. Ganyan katawan. Gano'n natin siya. Yan. Ito yung pinakalayunin natin sa ating pagbuo nito para makita natin kung paano ito gagawin na hindi naman ito pang bagong mga estilo, pero ito ay mga sinauna na ito, pero balik-balikan lang natin kasi ito yung malinis din, magandang tingnan to siya. Ganito natin. Ganito lang itatry natin ganito. Meron na akong video nito sa unang kong ginawang pulupin din na barong, pero gusto ko lang ulitin para may mapagpapilian itong ating mga manunood. Baka may pagkukulang ako sa explanation. Ngayon baka meron naiba ang pag-explain ko sa nung nakauna kaysa ngayon. So mas madaling maunawaan. So tayo makakatulong tayo sa mga manunood. Ito natahin na natin. Tapos nating natahin na atin ko siyang ganito, bibiyakin natin. Biyakin natin yan. Kung natin siyang mabiyak, igano natin.
Yan. Igano natin, pagkatapos, saka natin baliktarin, ganyan. Pagkatapos natin mabaliktad, sundutin natin sa medyo matulis-tulis. Kung may sa gunting, pwede sa gunting. Kung mayroon kayong pamukpok niya na matulis, ayan. Pwede rin. Yan ang resulta. Nang binaliktad natin at tinusok natin ang matulis, mas lalo siyang tumulis na maganda sa tingnan. Tapos na ganyan na, atin siyang i-listing o i-stinats para permanente hindi siya gagalaw-galaw bago natin tulupian mamaya. Stinats lang yan ha, para lang manatili yung nakapigil lang yung tayo siya gagalaw-galaw. Ganon din dito sa isa. Ganon din natin. Pagkatapos, sundin lang natin itong ating guhit. Kasi yan ang guhit natin. Yan. Yan ang ating linis. Yung ginuguhitan natin na yan. Tapos, tulad na sinabi ko kanina, iganon natin, biyakin natin, tapos iganon. Yan. Tapos, baliktarin natin pag ganon. Sundutin natin ng matulis para mas lalo siyang tumulis. Yan. Tulis na. Yan. Yan o. Sundot na siya. Natin i-stinats para hindi na siya gagalaw-galaw. So, ganun din dito sa kabila. Parehas. Ito, kabilang side. Itong apat na kanto nito, gano'n ang gagawin natin. Yan o. Yan. Ganun din natin. Mayroon na tayong mga guhit dito. I-duplicate na ko na ito para mag-tie na lang tayo na mag-tie. Susundin lang natin itong ating ginuhitan. Yan. Ito yung natin, tumbok sa ating pagkagawa nito ngayon. Yan, yakin. Yan, ganyan. Ganon. Tapos baliktarin. Baliktad, tusukin. Matulis para mas lalo siyang tumulis. Ayan. Pagkatapos ng matulis, stinats natin para hindi na siya gagalaw-galaw. Para hindi siya gagalaw-galaw. Ganun din ito. Ito na lang. Last na lang ito. Maglulupi na tayo. Yan. Ganon. Tapos, ito sa kanto. Yan. Lagyan natin itong ito. Yan. So, sunod lang sa ating guhit. Yan, yakin, mabiyak, ganon, tapos ganyan, baliktad. Tapos mabaliktad, tusukin ng matulis para lalong tumulis. Tulis na siya. Saka natin i-stinats para maganda. Hindi siya gagalaw-galaw. Na, mga apat na kanto. So, ating gagawin ngayon, i-ready na lang natin dito para pag-ikot natin mamaya wala na tayo babalik-balikan pa. So, 1 inch, isang ruler ang lupin nito, may guhit na rin. So, atin na lang siyang i-stinats din para dire-diretso tayo. Kaya binisting ko na lang para stickers para siguradong hindi makakawala. Ito, pinatahi ko yan dyan, inaatrasan ko para sasabog yung ating aging. Manatili siya. Manatili yung ating aging na nakaganyan lang siya.
So, tuloy-tuloy tayo. Paglulupi na tayo. So, panoorin. Dire-diretso tayo. Yan na. Yan. Pigi lang. Yan. Pipigil sa ilalim para maganda yung lapat. Lapat siya na lapat. Yan, sinusunod na lang natin yung gilid ng ating ng ating dinulupian. So dito, pagdating dito, yan. Ito na yung karugtong ng ating ginagawang paglupi natin dito sa barong na clean finish siya. Yan, ito yung itsura ng clean finish. So, isa diretso yung nakapold na ganyan. Iba to siya, patuloy siya, wala siyang dito. Parang wala siyang pinaglupihan dito. Diretso, hindi katulad ng ganyan. So, pointed siya na dito sa gitna yung hati. Ito yung ating ginawa na paglupi. Ito yung pinaka natin layunin sa ating paggawa ng itong barong kasi meron na tayong pulobin na barong noon. At ginawa ko ito ulit dahil may naghiling dito na ito ang gagawin ko para makita niya yung kung paano gawin ng placket. At doon sa una kong video, ito yung nagawa ko ng placket. Tapos ito na naman, ito yung isa sa mga pinaka-importante dito ng parte sa paggawa natin ng ganitong barong. Yung paglupi nito, kaya pinakita ko itong paggawa ng ganito. So, di lang sa una nito, sa karugtong nito ay hindi ito siya na tapos na putol tayo, pero ito na ngayon, paliwanag ko na lang na ito yung hitsura. Panoorin na lang ninyo itong hitsura sa kabuuan ng ating ginagawang paglupi ng barong. Clean finish na ito yung maganda o malinis na paraan na paggawa ang paglupi ng barong. Ito yun siya. So, ito tayo ngayon. Sa susunod natin na video ay tayo. Atin na itong aro. Kaya natin ito para kabitan na natin na naman siya ng manggas at sakular. So ngayon, hanggang dito lang muna tayo. Itatlong itatlong video natin ng isang barong para malinaw sa mga gustong matutong marahin ng barong. So maraming salamat sa inyong panonood sa ganitong paggawa ng paglupi ng ganitong barong, at naway ito inyong matutunan, magamit ninyo sa inyong pagtahi kasi ito na yung pinakamalinis na paraan sa paglupi ng barong. Maraming salamat sa inyong panonood.